Mga sundalo ng Thailand, mga tol, nagrereklamo na dahil puro palpak daw yung kanilang mga kagamitan na puro made in China. Naku po, pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Meron tayong isang videong panonoorin dito mula kay John Reps, no? Ayon sa title, ayon sa title mga tol, basahin natin. Palpak na mga battle tank ng China, inihayag ng Thailand. At China takot na daw umatake sa Taiwan. Bakit? No, ang nababasa ko at nababalitaan ko mga tol, parang gusto atang gayahin ng China yung estilong ginawa ng Amerika sa pagsalakay sa Venezuela. Kaso ang problema mga tol, etong Taiwan, alerto masyado to. At saka hindi made in China ang ginagamit nitong mga tol ha. 'Di ba? Puro US made weapon at saka defense system ang ginagamit nito. So malamang gagana 'yon. No? So pag-usapan na lamang natin to, samahan ninyo ako, panoorin natin. Pero bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, nasa 222,000 followers na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan na nagko-comment at nanonood. Maraming salamat sa inyo. At syempre, inihikayat ko kayo, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Inihayag ng mga crew ng Thailand na labis na naapektuhan ang kanilang mga operasyon dahil umano sa mga palpak na main battle tank nito na binili mula sa China dahil bukod umano sa napakabagal ay limitado lamang umano ang putok dahil sa palyado ito. Alamin na buong detalye mamaya. Alam nyo mga tol, ang kaibahan ng drill, war games na ginagawa ng China at saka dito sa aktwal na labanan, hindi to laro. Dito nakataya na ang buhay ng mga sundalo. Isang mali, isang palpak mga tol, buhay nila ang kapalit niyan. 'Di ba? Hindi ito yung tipong time purse, may mga ganon. Hindi ito yung tipong ganon. Totoong labanan to. So nakasalalay dito mga tol, yung mga equipment, yung mga kagamitan na ginastusan ng kanilang gobyerno ng hindi naman mababang halaga eh. Hindi naman mura eh. Napakalalaking halaga mga tol ang ginagastos ng bawat bansa para sa kanilang mga depensa. Ngayon, kung palpak, malalagay sa peligro, malalagay sa panganib yung mga kasundaluhan at nakasalalay doon yung kanilang pagkapanalo at pagkatalo. 'Di ba? So talaga kung ikaw ang sundalo, magrereklamo ka kung ang ipapahawak sa iyo puro palyado. 'Di ba? Kasi hindi ka naman si Iron Man eh. Tinatablang ka ng bala kaya kailangan mo talaga yung maayos na magagamit mo. Pero mga kapatid hindi natin sa inaano ang gera. Ayaw natin ng gera, hindi natin sa kinukonsintihan. Siyempre hanggat maaari sana walang mga ganitong labanan. Pero eto na nga napapalaban na sila mga tol. Ang tanging mapanghahawakan nila at tanging maaasahan nila is yung mga equipment na kanilang mga binili na ginastusan ng kanilang gobyerno. So ngayon, inirereklamo nila dahil bukod daw sa mabagal, 'di ba? Limitado lang ang kayang gawin, 'di ba? Tapos pumapalpak, sumasablay pa. Nako po. Taiwan, patuloy ang mga operasyon sa paghahanap at pagsagi para sa isang nawawalang piloto nito matapos bumagsak ang isang F-16 fighter jets nito sa dagat. Habang maraming tao naman ang naghahambing ng Taiwan sa Venezuela at nagtatanong kung kaya ba ng China ang ginawa ng Amerika sa Venezuela, at ang sagot ng mga expert dyan ay Palagay ko, hindi ako expert pero palagay ko hindi. Ang nangyari kasi sa Venezuela mga tol, parang hindi gumana, fail yung kanilang mga radar, yung mga kanilang air defense system. Kaya nakapasok ng payapa ang Amerika at nakalabas din sila ng walang galos. Kasi isa yun sa mga kailangan ng bansa. Kung matindi ang air defense system mo, malayo pa lang yung mga eroplano bago makarating dun sa target site. 'Di ba? Pwedeng napabagsak na 'yon. Malayo yung lalakbayin nun eh. 'Di ba? Lalo na kung halimbawa target site mo nasa gitna ng isang bansa. Syempre dadaan ka mula sa labas, 'di ba? Marami kang pagdadaanan. Kaso sablay. So kung etong Taiwan gumagamit sila ng matinding air defense system, mahihirapan ng China ang gayahin ng Amerika.
Inihayag ng mga sundalo at opisyal ng Thailand na ang mga VT-4 battle tank na kanilang binili mula sa China ay dumanas umano ng madalas na mga malfunction, hindi lang sa panahon ng pagsasanay, kundi pati na sa kanilang mga operasyon kontra Cambodia. Ang mga reklamong ito ay nakatuon sa mga pinakabagong naobserbahan sa ilalim ng patuloy na paggamit, kung saan inilarawan ng mga crew ang mga problemang direktang nakakaapekto umano sa kanilang mga operasyon. Kabilang sa mga pinakamalubhang alalahanin na itinaas ng mga operator ay ang pagganap ng mga pangunahing baril sa panahon ng matagal na pagpapaputo, kung saan ang barilis umano ng tangke ay hindi matibay dahil nagkakaroon umano ng bitak. Pero mo bumibiyak, no? Alam mo, sa karton lang nangyayari yun eh. May napapanood ako ganito sa kala Bugs Bunny. Diba? Yung baril nila, yung mga baril, bulang bumubuka gano'n, nagiging flower. Sa mga karton ko lang napapanood yun, pero ito nangyayari sa katotohanan, no? Sa totoong buhay. Ang barilis umano ng tangke ay hindi matibay. Eh no, bumuka eh, oh. Ito, ayan oh. Bumuka eh. Dahil nagkakaroon umano ng bitak at minsan na ring nawasak. Tangke ang pinaka-importante ngayon sa kanila mga tol, mga missile saka mga eroplano. Hindi ganun kahalaga ang mga barko dahil border to eh. Hindi naman sila pinaghihiwalay ng dagat eh. Border yan mga tol, no? So talagang kailangan nila dyan, pangunahing kagamitan nila, mga missile launcher, mga tangke, drone, eroplano. Yun talaga pinakakailangan nila. Ang problema nga lang, etong mga tangke nila, na sinasabing gawang China daw, palpak, palyado, no? Bumibiyak yung mga barrel. Iniulat ng mga crew ng tangke na ang Chinese-made battle tank ay kanila umanong nililimitahan ang pagpapaputok dahil kapag lumagpas umano sa bilang o matagal na pagpapaputok ay doon umano nagsisimulang mag-malfunction o ayaw ng pumutok. Nakanang yan. At paulit-ulit na pagkabigo o pagpalya ng tangke ay nagpapahirap umano sa kanilang mga operasyon sa labanan. Hinatak ang Chinese-made battle tank, my goodness. Tangke, tinow. Bukod sa ayaw pumutok, ang karagdagang kritisismo ng mga crew ay nakasentro sa mga katangiang proteksyon at kadaliang kumilos. Inilarawan ng mga operator ang side armor bilang hindi umano sapat kumpara sa inaasahan para sa isang modernong main battle tank, dahil ang bilis ng pag-ikot ng turret ay tinasa ng mga crew bilang napakabagal kaysa sa kinakailangan sa panahon ng mga dynamic na pakikipaglaban. Ang mga pagtasa na ito ay nagmula sa mga tauhan na gumagamit ng mga tangke sa ilalim ng operasyon ng Thailand sa Cambodia. So yung mga sundalo na mismo nagbibigay ng review, no? Kumbaga, bumili ka ng product tas i-review mo. So sila na yung nagbibigay ng review. And kung magbibigay siguro sila ng star dito, baka 0 star, no? Pero sa kabila ng mga isyong ito, kinikilala ng mga crew ang ilang mga kalakasan ng VT-4, kabilang ang mga modernong sistema ng pagkontrol sa pagputok at kakayahan umano sa pag-target ng kalaban. Gayunpaman, binibigyang diin ng mga operator bilang ang mga problema pa rin sa pagiging maaasahan sa panahon ng patuloy na paggamit. At batay sa karanasan sa larangan, ang mga mas lumang tangke na nasa serbisyo pa rin ng Thailand ay malawakang itinuturing pa rin ng mga crew bilang mas maaasahan, tulad ng T-84BM na gawang Ukraine-made. pati na rin ang mga tangke na M48A at M60A na US-made. mula naman sa Amerika bilang mechanical na matatag sa kabila ng edad nito. Biruin mo, no? Mas maaasahan pa nila yung mga luma na, yung mga matatanda na, kesa dun sa mga moderno pero sirain naman. At sa ibang balita naman mga kabayan, nagpatuloy Yun ang problema kasi. Kahit na sinasabi nilang world class, 'di ba? Kung naaalala ninyo yung isang napakatapang na magsalita nilang isang nakalimutan ko ulit yung pangalan nun. Alala niyo yun, yung nireaksyon na natin nung nakaraan, 'di ba? Kaya daw nilang i-wipe out ang Amerika mga tol. Pero kung ganito mga kagamitan na gagamitin nila, biruin mo ito nakikita na natin sa Thailand mismo. Mas naaasahan pa ng mga Thailand crew yung mga luma nilang mga tangke na matatanda na gawang Ukraine, gawang US kaysa dun sa mga moderno na gawang China. Diba? Alangan ng China, ang gamit nila made in US, made in Ukraine. Siyempre ang gamit nila made in
mismong bansa nila. So kung yun ang gagamitin din nila mga tol, ano pang aasahan nila, di ba? Samantala maraming naghahambing ng Taiwan sa Venezuela at nagtatanong ng isang simpleng tanong kung ang Amerika ay nagsagawa ng pagsalakay at pag-aresto sa Pangulo ng Venezuela ay kaya rin kaya ng China na gawin ito sa Taiwan? Magandang tanong yun, di ba? Kaya bang gawin ng China yung ginawa ng US dito sa Venezuela? Kaya ba nilang gawin dito sa Taiwan? Kasi ang gagawin nila mga tol, pag nakuha nila yung presidente ng Taiwan mga tol, pwede nilang mapasuko etong Taiwan. Saka mabilisan lang, overnight lang, di ba? Ang maikling sagot naman dyan ng mga analyst at mga military expert ay hindi dahil ang mga sitwasyon umano ay iba-iba. Ang ginawa ng Amerika sa Venezuela ay hindi isang ganap na digmaan, ito ay isang halo-halo na sanksyon, intelligence operation, cyber pressure, financial isolation at limitadong mga aksyong palihim. Ayon sa mga expert, ang Venezuela ay may mahina umanong depensa, mahinang intelligence at halos walang makapangyarihang mga kaalyado na handang lumaban. Kahit nagpahayag na ang Cuba at Colombia na sasali, ay hindi pa rin ito sapat upang labanan ang Amerika. Kaya't ang Taiwan ay kabaliktaran naman. Ang Taiwan Pero mo kahit napakaliit na bansa nito mga tol, pero ibang klase to, makapangyarihan din. kasi ay isa sa mga isla na pinakamahigpit na minomonitor at ipinagtatanggol sa mundo mula sa mga airspace, mga ruta sa dagat at mga cyber network nito ay patuloy na binabantayan. Anumang pagsalakay o sorpresang operasyon ng mga espesyal na puwersa ng China ay matutukoy ng maaga. Higit sa lahat, ang Taiwan ay may tahimik na suporta. Mahigpit itong minomonitor ng Amerika at Japan at mga kaalyado sa rehiyon. Ang bawat kilusan ng mga Tsino malapit sa isla kapag gumawa ng isang maliit na pagsalakay ay maaring magdulot ng napakalaking tugon ng militar. Ang China ay may malakas na intelligence at mga espesyal na puwersa, ngunit ang pagsasagawa ng isang operasyong estilo tulad sa Venezuela sa loob ng Taiwan nang hindi nagsisimula ang digmaan ay napaka-imposible dahil ang Taiwan ay nakaalerto, armado at sensitibo sa politika. Saka ulitin ko yung mga gamit nila dyan mga tol, hindi China made. Diba? Kasi isang malaking factor yon mga tol eh. Kakailangan talaga ng magandang klase, magandang uri ang teknolohiya. Well, hindi natin sinasabi na pangit ang teknolohiya ng China, maganda rin mga tol. No, makikita mo naman talagang napakaunlad ng China. Hindi natin dinidiscredit 'yan. No, ako nakikita ako sa mga video ang ganda ng bansa nila, ang ganda ng mga lugar doon sa bansa nila, 'di ba? Okay din naman yung technology nila. Yun nga lang mga tol, pagdating sa kakayanan, 'di ba? Kayang-kaya silang i-hack agad sirain agad nung teknolohiya nung iba. O kaya kung i-compare mo, lalong-lalo na pagdating sa mga ganitong kagamitan na ginagamit sa digmaan sa gera, mas doon ka pa rin magtitiwala sa subok na o nagamit na sa mga aktual, nagamit na ng maraming ulit. O kahit dun sa mga sundalo nila nung alam mong talagang veterano na laging naikipaglaban kaysa dun sa puro exercises lang, puro drills lang. Kasi ibang usapan yun Kapag puro drills lang, syempre, iba pa rin pagdating doon sa totoong labanan na. And doon nakalalamang mga tol yung Amerika kasi talagang sa loob ng maraming taon, di naman sila natahimik Lagi silang involved sa mga ganitong gera di ba? Sinabi ng mga expert na isang maling galaw lamang ay magiging isang digmaang panrehiyon na may pangdaigdigang kahihinatnan. Kaya naman ang China hanggang ngayon ay puro pananakot lang ang ginagawa sa Taiwan at Pilipinas. Dahil sa posibleng maraming bansa ang sumali. Naku po. Yan ang pinaka-iniiwasan nila mga tol. 'Di ba? Do malaki sila, hindi pa rin sila ganun kakumpiyansa. Mahilig lang sila sa propaganda, mahilig sila sa paninindak at pananakot. Pero iba kasi yung kumikilos talaga kaysa sa puro pananakot lang. At alam na natin mga tol kung sino yung bansang hindi basta-basta nananakot lang. Talagang kumikilos mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.